Hello mga kagwapo, so isang napakagandang araw po sa inyong lahat. So to this video ay pag-uusapan naman po natin kung hanggang saan aabot yung 3,000 to 5,000 capital mo upang umpisahan ang iyong negosyo. So we try to find out kung ah, ano ba ang magiging negosyo mo sa 3,000 to 5,000 na kapital. So, sobrang liit po ang pera na yan sa panahon ngayon. So, based on my experience and research and my uh, in my past and in my in my observation and of course in my job because uh, I was the marketing executive, freelance marketing executive of one of franchising company regarding the street foods that is very familiar to us, the food cart. Kung nakikita nyo po, kung may nakita na po kayong mga food festa, sunshine milk tea na food cart, uh, that is our franchise, that is the product of our company when I was uh, worked there. So 2 years ago, then 2 years ago nang nakalipas, naging marketing executive ako ng food cart franchise. Kaya masasabi kong i-endorse ko sa inyo ang negosyo na to. Ay, hindi ang ibig kong sabihin yung franchise namin kasi wala na ako doon. I was resigned there 2 years ago. So uh, but our topic is uh, related about our um, about our product. So 3,000 to 5,000, medyo ano 'yun, napakaliit lang po na ano 'yun. Napakaliit lang po ng kapital sa panahon ngayon. So let's try to find out kung saan abot 'yun. So napag-isip-isip ko din, nagtanong-tanong ako, nagsurvey ako para lang magawa lang talaga ang content na to. Hindi ko na kinuna ng video yung mga survey natin, yung mga kinausap natin ng mga food vendor because saka na lang muna dahil gagawa tayo ng ibang content para doon. So i-discuss muna natin yung ano mo, yung paano mo simulan ng negosyo mo sa napakaliit na halaga. So I suggest na kung ano yung patok sa lahat, patok sa presyo, din kinakain ng lahat. So alam naman po natin ang uh, food food street food street ay kahit saan na lugar ay patok na patok yan at kinakain po yan uh, ng ng mga, sabihin na natin, yung may kaya sa buhay, yung mga katamtaman. So uh, hindi po nila hinihindian yung pagkain na yan, ano. So kung pupunta tayo sa food street, sa mga kalye, so ang daming tao. So alam po ba natin na ang ang nung nagsorby ako, sabi nung nagtitinda po ng isaw, nagpo-food street ng isaw, inumpisa niya po sa 3,000 lang po nung siya ay nag-umpisa pa lang sa food street. So imagine. So I talk about his financial, then sabi niya okay naman po, meron siyang dalawang college, then meron siyang meron siyang ano, kumbaga meron siyang, sabi na nating sinasustinan niya yung pamilya niya. So dahil lang sa kita niya sa food street, kasi sobrang daming tao pag mga usually 4 p.m. to 7 p.m. So ang daming tao po.
So dinadagsa po yung mga food street. So you see kung gaano ka suggested ang ganitong negosyo sa mga willing lang naman po. Kasi kung titingnan natin yung talagang ano talaga yung nasa labas, ano talaga. So talagang na, hindi masasabi natin na oo nga po, kikita at kikita ka. Pero hindi naman natin sinasabi na kikita ka na talaga ng yung yayaman ka. Depende lang naman po kasi yan kung paano ka paano mo i-manage, paano mo i-upgrade yung negosyo mo. So pag sa negosyo, pag hindi ka talaga interesado or hindi ka pinalad, maring magda-down ka. Pero kung pagsisikapan mo naman, maring may-upgrade mo ng may-upgrade. So yun po yung natin, yun po yung pinaka suggestion natin. Meron po tayong yung mga street foods natin na meron pong may mga isaw, may mga ano ba yan yung meron po tayong mga fishball, meron po tayong mga takoyaki, then and many more. So napakarami pong food street mga kagwapo na pwede nating ibenta sa labas. Ang kagandahan po nito, one of my I talk one of them na food street, meron siyang parang nasa motor na yung yung food street niya. So kahit saan siya pupunta, kahit saan siya pupwesto, hindi na niya kailangan mangupahan ng pwesto. So kasi nga food street. So yun ang kagandahan po. Then wala na siyang babayarang kuryente, pwesto, tubig. So wala kang binabayaran. So napaka-ideal na business po ito sa mga walang kapital, sa kinulang sa kapital at saka gustong magtiyaga sa umpisa sa maliit na negosyo. So very suggested kasi when I working, as I said, when I working as marketing executive, yung na po sa amin, franchise po sa amin around within kasi may sa Luzon. Masasabi ko kasi na patok na po talaga ang negosyong mga food street kasi nga po yung food cart namin, when I was working there, hindi ko lang po sasabihin kung anong kumpanya na pinagtrabahuan ko dati. Meron pong Visayas, Mindanao, Luzon, so and different province po. So kahit saan po umabot na po yung franchise namin, yung food cart namin. Makikita siya sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, iba't ibang cities ng Pilipinas. Because gustong-gusto ng tao magnegosyo ng ganun dahil maliit ang capital, din hindi na mawala ng customer. So when I was working there, almost 5,000 na po around the Philippines yung pag-franchise. So this is based on my experience na talagang kung maraming nagninegosyo nito, ibig sabihin maraming kumikita at saka talagang patok po talaga sa dito sa ating bansa yung ganitong klaseng pagkain ng negosyo. So habangan po natin yung mga susunod natin na video dahil talagang mag-ano po tayo, ipapakita po natin talaga yung mga physical store na ating pag-uusapan, yung ating mga farming, especially sa talagang paano talaga ginagawa yung pagpa-farming, dahil mas maganda yun makita natin dahil more on farming and commercial investment po tayo. So marami po tayong i-feature na video. So naka-settle na po tayo. So it's just a surprise kung ano pong plans,
ano pong agriculture, anong uri ng tanim ang pwede natin, ang maisa-suggest natin sa susunod na video natin. So magbi-video po tayo. So sa mga ka-farmers, mga kapwa kong ka-farmers, so abangan po natin, and it will be a very very ideal and very educational for us in order to to have another knowledge and or another idea for us to be more improve our agriculture. Yes, when it comes to farming, in short. So muli, magandang hapon po sa inyong mga kagwapo and mga ka-farmers. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan.